Ang atin pong pag-uusapan ay yung pong kahalagahan ng mga bata. The value of children. Noong nakaraan po, the value of parents and parents' responsibilities. Ngayon naman po, ating pag-uusapan ang kahalagahan ng mga bata sa loob ng tahanan. Pwede po ba tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa Ginoo sa kanyang po mga salita na atin pong pagbubulay-bulayan. Aklat po ng Awit, Kapitulo 127, talatang 3 hanggang talatang 5. Tagalog version at saka English version. Ito po ang atin pong mababasa. Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak. Ang ganitong mga supling pagpapalang mayroong galak. Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. Mapalad ang isang taong mapalasong tulad niya. Hindi siya malulubig at malayo sa kahihiyan. Kung sila man ng kalaban ay magtagpo sa hukuman. Children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. Children born to a young man are like arrows in a warrior's hands. How joyful is the man whose quiver is full of them. He will not be put to shame when confronts his accuser at the city gates. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat po, Panginoon, dahil kami po ngayon ay mag-aaral ng iyo pong mga salita, makikinig ng iyo pong mga salita. Nakatala sa aklat po ng mga awit, 127, talatang 3 hanggang talatang 5. Hayaan mo po, Panginoon, na habang pinupulay-pulay namin ang iyong mga salita, kami, Panginoon, ay iyo pong kausapin. Mga magulang sa sambahayan, tatay at nanay. At ganoon din, Panginoon, mga bata sa loob ng tahanan. Hayaan mo po, Santong Espiritu, ikaw ang siyang gumalaw sa amin pong kalagitnaan. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. At ngayon pa lamang, Panginoon, inaangkin na po namin ang buong tagumpay. Dahil ikaw ang siyang gagalaw at kikilos. Ito po ang aming samo at panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon. To God all be the glory. Upo na po kayo. The value of children. Ang kahalagahan ng isang bata o ng mga bata. Of course, sa loob ng tahanan. Kahalagahan ng bata sa lipunan. Kahalagahan ng mga bata sa atin pong pamayanan. So, meron po mga tuntunin o panuntunan na atin po pag-uusapan sa umaga pong ito. Sabi nga po, God gives us children not to keep, but to aim. Po, ang bata, ang ating mga anak, hindi ibinigay sa atin yan para lamang alagaan. Meron po tayong dapat na matibay na pananaw, layunin sa mga anak natin. Kaya nga, napakahalaga na makita natin yung tamang pananaw na dapat ay maging pananaw ng bawat isa po sa atin para sa atin po mga anak. Bago po ako magpatuloy,
Habang nakaupo kayo diyan bilang mga magulang, kumusta po ang inyo pong mga anak? Kayong mga anak, kumusta po kayo sa inyong mga magulang? Kayo po ba ay nagbibigay ng kaligayahan sa inyong mga magulang? Kayo mga magulang, masaya po ba kayo sa inyong mga anak? Parang kanya-kanya na sagot, ano? Kasi ang layunin po ng Panginoon, dapat po maging masaya po tayo bilang mga magulang para sa atin po mga anak. Kaya lang, nakakalungkot, marami pong mga magulang ang siphayo ang kanilang mga puso sa kanilang mga anak. So, sabi nga, parenting is the holy work of shaping arrows and sending, no, for God's kingdom. Ang pagmamagulang o pagiging mga magulang, ito na po ay holy work. Banal na trabaho. Anong trabaho na dapat trabahuin ng mga magulang? Yung tayo po ay maging instrumento ng Panginoon to shape our children. Shaping our children. Katulad po ng arrows. Katulad po ng tudla. No po? Mamaya, iisa-isahin po natin yan. Sabi nga ng mga kasabihan, according to John Calvin, children are heritage of the Lord. To despise them is to despise His gift. Ang mga bata daw po, ano raw po? Sa Tagalog, according to John Calvin, heritage, pamana, galing sa Panginoon. Kaya kapag sila po ay napariwarak sa iyong mga kamay, ibig sabihin, yung pamana ng Diyos na binigay sa atin ng Panginoon, ito po ay atin po pananagutan sa Panginoon. Amen? So, bukod doon, meron pong sinabi si Tim Keller. Sabi niya, children are not distraction from important work. They are the most important work. Kasi yung iba po sa atin, ang tingin natin sa ating mga anak, lalo na kung maliliit, ganyan, ano? Para bang istorbo sa buhay. Di ba? Nakakagulo ng ating mga schedule. But in reality, mga kapatid, yung mga anak natin, tayo po mga magulang, yan po ang atin pong importanteng tatrabahuhin. Amen po ba? So, pag-usapan po natin sa tema, how to value our children. Paano dapat natin pahalagahan ang mga bata? Ayon sa kanyang mga salita, unang pagpapahalaga para sa atin po mga anak, treat our children as a gift from God. Itrato na po natin ang ating mga anak, regalo ng Diyos. Amen? Talata 3, ang sabi po ng talata 3, children are a gift from the Lord. Regalo ng Diyos. Bigay ng Diyos. Amen? Yun po ang sinasabi po ng kanya po mga salita. At sabi nga ng King James Version, behold, meaning, stop, look, and pay attention. Amen? Tumigil muna tayo sandali. Tingnan natin. Obserbahan natin
At ang kailangan po bilang mga magulang, they need pay attention. Pag hindi mo natutukan ang mga bata na yan, some other time, some other day, pagdating ng panahon, yung bata na yan na tingin mo ay angel, unti-unting susungayan yan. Hello? Unti-unting tutubuan ng sungay ang mga bata na yan. Hello? Kaya, malaki po ang gampanin ng mga magulang para sa kapakanan ng kanila pong mga anak. Inuulit ko, kayong mga magulang ang unang guro. Hello? Tayong mga magulang ang unang guro para sa atin pong mga anak. Sekundary na lang po ang eskwelahan. At syempre, sa simbahan. Amen? Our children are heritage. Ibig sabihin, inheritance. Pamana. Ibig sabihin, they don't belong to us. They belong to God. Amen? Yun pala ang atin pong kaugnayan inaangkin natin Di ba? Kung titingnan po natin ang bawat anak natin, bata, inheritance, heritage. Di ba? Ipinagkatiwala ng Panginoon. Ang sabi po diyan, hindi ikaw ang nagmamay-ari diyan. At dahil ipinagkatiwala lamang sa iyo, darating ang araw, ihingi ng may-ari. Amen. Kukunin ng may-ari. Pag kinuha ng may-ari yung ipinagkatiwala sa iyo, ano kaya ang itsura ng bata na inalagaan mo? Hello? Paano mo siya hinubog? Paano mo siya inalagaan? Paano mo siya pinalaki? Baka pag isinuli natin mga anak sa tunay na may-ari, gula-gulanit. Wasak ang buhay. Sira ang buhay. Kaya nga, sabi nga bakit ang dami mga tambay dyan, mga bata, madaling araw na? Bakit kakalag-kalag yung mga bata? Sino may kasalanan? Magulang o yung bata? Pareho. Tama ba? Huwag natin isisi sa bata lamang. Isisi rin sa magulang. At huwag din sa mga magulang lamang. Naging sa mga bata. Both are accountable before the Lord. Amen? Agapan ninyo ang inyong mga anak. Mind you, pag hindi nyo naagapan ang inyong mga anak, darating ang araw, hihimas siya ng malamig na bakal. Darating ang araw, 6 feet below the ground. Ang masakit, maagang namatay. Maagang nag-report sa Panginoon. Kapabayaan. Hello? They don't belong to us. They belong to God. First, we are stewards, not the owner. Katiwala ka lang. Hindi ka may-ari diyan. Amen? Amen. Sino po rito maraming anak? Nung araw kasi paramihan ng anak Ilan nito? 12 ang anak. 15. Diba? Nung araw kasi, pagkagat ng dilim, tulog na. Diba? Natutulog na. Kaya madalas po, nakakagawa ng bata. Tama ba? At yun nga, walang puklat ang paggawa ng bata, family planting, not family planning.
Di ba? So, letter B, our children are reward from the Lord. Gantimpala. Diba? So, when we look on them as kids, no, pagka tinignan mo siya bilang kids, very expensive and burden. Tama ba? Yun ang tingin natin. Kahit sa church para bagang ayaw natin bigyan ng pansin yung ministry ng mga bata. Diba? Tingin natin, takbo ng takbo, makulit, no? Galaw ng galaw, pasaway, diba? Burden, sakit ng ulo. Eh, sabi ni pa, huwag kayo magdala ng bata. Hindi ko po sinasabi yun. For me, no? Hindi ko po sinasabi sa inyo na huwag niyong dadalhin ang inyong mga anak sa simbahan. Actually, dapat bata pa lang. Amen. Dala-dala na natin ang ating mga anak na naglilingkod kasama ng mga magulang. Amen. Amen. Kung sa ganun, meron tayo may papamana sa ating mga anak. Matulad niya, anak ni Joy. Diba? Sabi nga ni Joy, magiging pastor daw yan. Hindi ang ganda ng aim. Di mo ba? Oo. Isa makikita na. Kasi meron ako narinig, sabi po nung narinig ko, huwag daw po pabayaan magtaas ng kamay yung mga bata during worship. Bakit? Saan ako ituro na yon? Anong prinsipyo yan? Dapat nga ituturuan mo nga yan mag-worship Magtaas ng kamay Sumampas sa Panginoon, hanggang bata yan. Train up a child in the way he should go. Yes. So when he is old, he will not depart from it. Amen. Amen? Para hindi na maliwan natin. Amen. So, turuan ng bata ng daan ng dapat niya lakaran. Yes. Upang hanggang sa kanya paglaki, hindi niya ito makakalimutan. Ganyan ka, valuable. Yung atin pong mga anak. Amen? Amen. Gantimpala ng mga magulang. So, ang tingin natin, burden, pero ang tingin ng Diyos, blessing. Amen? Kaya dapat, kung ano ang tingin ng Diyos sa mga bata, bilang mga magulang, ganun din dapat ang tingin natin sa ating mga anak. Amen. Blessing ang ating mga anak. Yes. Amen? Amen. Pagpapala ang ating mga anak sa loob ng ating pong mga tahanan. Amen? Kaya lang, kailangan po natin ma-maintain, matrabaho. Opo, blessing, lalo na yung batang ganyan. Pero pag hindi mo siya naalagaan, yung blessing nagiging sumpa. Hello? Amen. Diba? We often miss these words of blessing in the midst of tantrums, in the midst of sleepless nights. Lalo na kapag bata pa lang, At lalo na pag ang bata masasakitin. Diba? Yung hindi ka pinapatulog. Naranasan niyo yun sa inyong mga anak? Dumating ang time na taas-taas ng lagnat niya. Siyempre bilang mga magulang, hindi ka makatulog. Dumating ang time na hindi siya makatae. Hindi makapupo. Sino yung sumundot ang puwet ng kanyang anak? Amen. Diba? Pag may sakit ang ating mga anak, iniisip natin mga magulang, sana ako na lang. Lalo na yung hindi mo matanong, yung bata iyak lang na iyak, hindi mo matanong, hindi mo alam kung ano masakit. Diba? Ayaw magpatulog. Minsan mga mag-asawa nagsisipaan na lang, ikaw naman. Pagod na ako, ikaw naman. Diba?
May mga ganun ba kayong mga karanasan sa inyong mga anak? Lalo na kung marami kang anak, marami kang karanasan. Tama ba? So, children are part of God's plan for your life. Amen? Bahagi ng plano ng Diyos. Kaya, naging anak mo yan. Amen? Amen. Yung iba kasi sa atin, kung kailan malaki na ang mga anak, tsaka nakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi nila nagawa ang mga pamantayan. Hello? Formula. How to train them, how to nourish them, how to equip them. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, huli man daw at magaling, nakakahabol pa rin. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Paano yan, pastor? Malalaki na sila eh. Diba? Hindi ko na kayang, ako nga kinukontrol eh. Ako nga sinusupil eh. Iba na kasi pag malaki na. Diba? Kaya ang paraan ng pag-train sa mga bata, hanggat bata. Diba? Yun po yung sinasabi po ng kanya pong mga salita. Pangalawa, treat our children and arrows to be aimed. And arrows to be aimed. Talatang 4, ang sabi po ng talatang 4, children born to a young man are like arrows in a warrior's hands. Amen? Ang ating mga supling, ang kanila pong kahalintulad, tudla. Amen? At ang mga magulang, mandirigma, warrior. Amen? Kayo ang warrior. At ang mga anak po natin, tudla. Katulad daw po ang bata ng tudla sa kamay ng mandirigma. Yung atin po mga anak. May 3 bagay na dapat po maging pananaw ng mga magulang para sa mga arrows. Para sa kanila po mga anak. Una, it must be shaped. It must be shaped. Sabi nga po, a raw stick is useless. It must be cut. It must be sanded. It must be straightened. Amen? Yung arrow, parang kahoy lang yan. Pag kinuha mo, wala pang pakinabang yan. At bilang mandirigma, kailangan mo siyang kayasin. Diba? Kailangan mo siyang padaanin, katamin. Magulang ang magkakatam nun. Magulang, huwag niyo ipaubaya sa ibang magulang yan. Hindi pwede. Magulang, kayo ang warrior. Kayo magkakatam dyan. Amen? Kayo maninermon dyan. Kayo magbabantay dyan. Tungkulin nyo yan. Tungkulin ng mga magulang yan. Amen? Amen. A raw stick is useless. It must be cut. Pagka pinutol, masakit. Di ba? Hindi bali na masaktan. Huwag lang lumaking barumbado o pasaway.
Kaya maling-mali po, hindi po biblikal ang sinasabi po ng gobyerno natin. Bawal mamalo. Opo, bawal mamalo. Yung sobrang palo. Yes. Yung palo na wala sa lugar, ang bawal. Tama? Pero ang biblical principle, pwedeng paluin ang bata. Kita niyo po yung mga mga batang 60s, 70s, 80s. Pati mga teacher, di ba? Di pa sila. Pinaparusahan sila kapag nagkakamali sila. Ngayon, gawin ng mga teacher yan. Tanggal sa trabaho. Sino ba may yung virus ba yan? Hontivirus? May pa ka na? Ang hontivirus. Ano kasi mga utak ito, mga senador natin ng mga mababatas na to? Di ba? Meron pa nga anti-palo bill. Ewan ko, natuloy na yun. Kaya bukas bakalawa, kapag natuloy yan, kayo mga magulang, kayo ang maghihimas ng bakal eh. Papabarangay kayo na inyong mga anak. Tama? Mali. Hindi po biblical. Kapag pinuputol, nasasaktan. Diba? Kapag sinasabon, no? Kaya kayo mga bata, kapag pinapagalitan kayo na inyong mga magulang, hello? Huwag niyong isipin na na mahigpit, di ba? Salbahe. Actually, kaya kayo pinapagalitan para, it is for your sake, for your own sake. Tama? Para maituwid kayo. Para tumama ang buhay ninyo. Kasi marami mga bata ngayon may tama eh. May tama yung mga pamumuhay nila. Mga pag-uugali nila, maling-mali. Yung henerasyon natin ngayon, napakaselan ng henerasyon natin ngayon. Ang lalakas ng loob. Bumapasok sa eskwela, may dalang balisong. May baril pa nga eh. At dahil sa 14 na maril, 36 na puto. Tama ba yun? Saan nakuha yung mga ganong klase mga pananaw? Kaya ako personal, pabor ako na ibaba yung parusa sa edad. Hindi yung 18 anyos. Diba? Kaya sabi nila, nagmamalaki pa eh. Hindi naman ako makukulong. No? Pagka ako nakapatay, pag nakagawa ko ng krimen, VIP pa ako. Di pa ako pwedeng galawin. Di ako pwedeng kulutin o kantiin. Gaano kamali yung gobyerno natin? Gaano kamali yung mga batas na yan? Kaya palakas ng palakas ang loob. Pababa ng pababa ang krimen. Yung edad ng mga gumagawa ng mga krimen. Mga kriminal na! Diba? May mga gatas pa sa labi eh. Dapat naglalaro lang yan eh. Diba? Bahay-bahayan, tumbang preso, tago-ampong. Oh. Eh ngayon pusher na. Diba? Lasinggero na. Diba? Sino may kasalanan? Oh. So, sabi nga po ng Ephesians chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Yun ang tamang pagpapalaki. Ang batayan, tuntunin at aral ng Panginoon. Paano makapagtuturo ang mga magulang ng tuntunin at aral ng Panginoon? Wala nga silang tuntunin at aral ng Panginoon, mga magulang.
Are you with me? Amen. Oh. Ano mangyayari sa ating pong mga pamilya? Magkakandawasak ang ating pong bahay, ating pong pamilya. Away, gulo. Kaya kumisan, binapabarangay ng magulang ang anak. Nagmumurahan sa harap ng lupon. Tama? Oh. Nakikita mo, may mga anak, binabalahura yung kanilang mga magulang. At meron mga magulang din naman, sila'y nagiging cause ng pagkariwaraan ng kanilang mga anak. Hello? It must be shaped. Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. So when he is old, he will not depart from it. Amen. Turuan ang bata ng daan ng dapat niyang lakaran upang sa kanyang paglaki, wala na si nanay, wala na si tatay. Nag-report na kay Lord. Hello? Mabubuhay ang bata on their own. Dapat may baon-baon na mga gininto ang aral galing sa kanilang mga magulang. Amen. Amen? Amen. Gininto ang aral yan. Mawawala tayo dito sa mundo na ito. Magiging kwento na lang ang buhay natin. Yung mga anak natin, sila ang mag-e-exist. Sila ang mabubuhay ayon sa kanilang mga sariling pananaw. Anong baon nila? Anong prinsipyo meron sila? Ano magiging panuntunan nila sa kanilang pong mga buhay pag wala ka na? Hindi tayo habang panahon kasama ng ating mga anak. Hello? Amen. Hindi habang panahon. Kaya hanggat malalakas tayo, do your very best Amen. for the sake of your children. Amen? Shape them. Pangalawa, o letter B, it must be aim. Aim. Tayo mga magulang, dapat meron kang plano sa buhay ng mga anak mo. Meron kang layunin sa iyong mga anak. Amen? Sabi nga, an arrow without a target misses everything. Amen? Kung ang isang tudlak, wala ka, hindi mo alam kung saan mo siya itutudlak. Yan ang miss sa buhay ng tao. Kaya bilang mga magulang, dapat alam natin, may plano ka sa iyong anak. Amen? At sabi, inuulit-ulit ko ito. Nung ako ay wala pa sa Panginoon, nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, ang mindset natin, mapagtapos lang natin ang pag-aaral ng ating mga anak, enough na yun. Tama? But when we become a Christian, ang naging mindset ko na bago. Madala ko lang ang aking mga anak at mga apo sa Panginoon. Masaya na. Amen. Amen? Yun na yung pinaka-lundok ng aking pangarap. Bakit? Kasi nga po,
Tama naman, mangarap ka. Makapagtapos ng pag-aaral, tama po yun. Pero kung nakapagtapos ng pag-aaral, wala naman sa Panginoon. Diba? Hindi porkit nakapagtapos ng pag-aaral, enough na. Marami pong mga college graduate ang buhay punong-puno ng mga kalokohan. Diba? Kaya kailangan po nakatapos ng pag-aaral and at the same time nakakilala ng lubusan sa ating Panginoong Diyos. What are we aiming them? For them. Sabi ko nga, kahit sa mga bata, kaya nagpe-pray ako eh. Pray for them. Diba? Panalangin natin sila. Yung mga bata na ito, lalaki na may takot kay Lord, makakatapos ng pag-aaral. No? Maipapadala natin sa anumang sangay ng gobyerno. Maganda kasi ang naglilingkod sa gobyerno o sa bawat sangay natin pong gobyerno, mga tao o mga bata na mayroong pumbanal ng pagkatakot sa Panginoon. Amen? So, not just only college o to for them to graduate sa anumang mga kolehiyo. Not just only na magkaroon sila ng successful na career. Amen? Ang pinaka-bottom line, mga kapatid, hayaan po natin ang ating pong mga anak maglingkod sa Panginoon. Amen? Hanggat bata, hayaan natin na sila'y maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, hindi naman sa iyo yan eh. Babalikan mo lang. Reward ni Lord eh. Give ni Lord galing sa Panginoon. So ano may susukli mo? Hayaan mo ang anak mo, ang apo mo, maglingkod sa Panginoon. Dahil siyang may-ari. Pahiram lang sa atin. Amen po ba? Amen. So kayo naman mga bata, nasaan kami ng mga bata? Di ba? Regalo kayo ng Diyos sa inyong mga magulang. Hello? Kaya, huwag kayong pasaway. Tama po ba? Meron po ba mga bata na nuno ng pasaway? Hindi lang meron eh, marami. Are you with me? Regalo kayo ng Diyos sa inyong mga magulang, dapat pasayahin ninyo ang inyong mga magulang. Paligayahin ninyo ang inyong mga lolo at lola. Tama? Yan ang inyong gampanin. Okay. So, and letter C, it must be sent. You don't keep arrows in a quiver. Launch them. Amen? Hindi po pwede manatili yan doon sa lagayan. No? Wala yung pakinabang. Kailangan mo siyang itudlak. Amen? Launch them. As warrior. Ngayon, kumusta po yung atin po mga anak? Saan nyo na itudla? Hello? Kasi, ito no, sa mga nakakinig lalo ng mga bata, we are looking forward. Yung mga children ngayon, uupo sa Malacanang, uupo sa ombudsman, may mga magiging pulis, may magiging sundalo,
may magiging principal ng mga eskwelahan. Hello? Tayo mga magulang, hindi natin kaya. Gusto tayo eh. Tayo na lang po ang mga mangangarap. Amen? Send them. Are you with me? Kaya, nasaan na yung mga anak ngayon? Meron ba nasa abroad? Meron bang nurse? Meron bang teacher? Meron bang doctor? Meron bang attorney? Meron bang... Hello? Kaya do your very best pag-aralin ng mga bata. Amen? Kasi darating ang araw, tatayo yan sa kanilang mga sariling paa. Eh, paano kung hindi kaya tumayo sa sariling mga paa? Sa sandal? Hello? Eh, hindi naman eternal yung mga magulang na sa sandalan. Tama ba? Darating at darating ang araw, magre-report yung mga magulang. Eh, di wala na sa sandalan. Hello? It must be said. Parents' goal to raise kids, to leave home, and impact the world. Amen. To impact the world. Kaya, pagdating ng araw, yung iba sa inyo, successful. Kaway-kawayan nyo na lang kami. Hello? So, lalo yung mga batang ganyan, siyempre, hindi naman natin alam. Hindi ko alam kung hanggang kailan lang ako mabubuhay. Diba? O kahit yung mga magulang niya, hindi alam kung kailan mabubuhay. Pero, as parents, yung purpose natin, yung aim natin for them, to make an impact in this world. Amen? Pag hindi yan magbibigay ng impact, meaning to say, ang buhay ng anak mo, impactong buhay. Hello? Are you with me? Yan ang ano eh. Okay. The goal is to have godly arrows. No? Yan po yung atin pong ano. The goal of parenting is not just happy kids. Amen? Hindi lamang sila po ay maging masaya. Ang goal ng mga parents dapat po to have godly arrows. Meaning to say, to have godly children. Amen. Ang sarap yata magkaroon ng mga anak na maka-Diyos. You are so blessed pag meron kang anak na ganyan. Amen. The goal is to have godly arrows shot into the world. World of business, world of government, world of education, world of politics, world of religion, family, and world of entertainment. Yan ang mga mundo na meron tinatawag na pillars of society, of our society. Magsisend tayo dyan. Yung mga anak nyo ang dapat nandiyan. Sa mundo ng politics, nandiyan ang mga godly. Amen? Amen. Sa gobyerno, nandiyan ang mga godly. Amen. No? Sa bawat sangay ng ating pong gobyerno. And number 3, treat our children as source of our strength. Verse 5, sabi diyan, blessed is the man who fills his quiver with them. Diba? Itrato raw po, ituring daw po natin ating mga anak
yung anak natin ay bukal ng atin pong kalakasan. Source of our strength. Yung bang ikaw na anak, ikaw ang nagbibigay ng kaligayahan sa iyong mga magulang. Ikaw ang nagpapalakas sa iyong mga magulang. Ikaw ang tumutulong sa iyong mga magulang. Amen? Ikaw ang nagpapala sa iyong mga magulang. Kung ano yung tinatanim natin, aanihin natin yan. Ang mga bata na mapagmahal sa kanilang mga magulang, sila po ang pinagpapala ng Panginoon. Ang mga bata na mapagbigay sa kanila pong mga magulang, darating ang araw, bibigyan ng Panginoon magandang buhay. Buhay na ganap at buhay na kasiya-siya. Amen? Full of quiver was a sign of God's provision and protection in ancient Israel. Amen? Kaya sarap yata na may mga anak, ano? Di ba? Yung anak mo, isa doktor, yung isa nurse, yung isa attorney, yung isa businessman. Pag nag-birthday ka, di ba? Nay, bigyan kita ng bahay. Bigyan kita ng kotse. Eh, medyo matanda na. Yung isa sabi, bigyan kita ng ng ibon. Nagsasalita. Di ba? Ano ba? Yung ganun ba, mamimili ka ng o na bahala. Magdidibo ka na, 60 ka. O bahala, sagot ko yan. Ganun ba yung mga anak na ganun sana? Tama ba? Oo. Oo, 50 years ng inyong wedding anniversary. Hello mga anak, dapat ganun eh. Eh hindi, ilang beses na nag-anniversary yan yung mga magulang. Ni wala man lang kayong inisyatibo para alalahanin. Hello? Para regaluhan man lang. Para pasayahin ang inyong mga magulang. Kayo ang kaligayahan ng inyong mga magulang. Mga bata. Palakpakan natin ang Panginoon. At kayo rin po ang pwedeng maging dahilan ng kasipayuan ng inyong mga magulang. Depende sa inyong paglaki. Hello? Not to put to shame in the gate. Amen? Bilang mga tudla, no? Ng mandirigma. Ibig sabihin, ang mga anak na mga mababait, hindi nagbibigay ng kahihiyan sa kanilang mga magulang. Are you with me? It means godly children become strength for the next generation. They stand for truth and its principle. They carry their faith forward. Amen? So, remember, your legacy is not just what you have to leave when you leave to your children, but what you leave in your children. Ang legacy, hindi kung gaano kalaki ang iyong maipapamana sa iyong mga anak. The true legacy is all about kung paano mo nahubog ang iyong anak. Paano mo na-train, na ituro ang magandang asal sa iyong anak. Tayo po tayong lahat. Inuulit ko, children are not ours to keep. They are God's to use.
Kaya hayaan po natin maglingkod ang ating po mga anak sa Panginoon. Amen. Isama po natin ang ating mga anak na naglilingkod sa Panginoon. Our job, shape them, aim them, send them for God's purpose and for His glory. Let us be a church that fills our quiver with arrows aimed to know, to love, and to serve God together with our family. Amen. The family that serves God together stays together. Amen. Amen? Amen. Huwag niyong hahayaan kayo lang ang magsisimba. Isama hanggat maaari buong pamilya. Upang ang buong pamilya ang makinabang ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Thank you so much, Lord, for your message. Thank you so much. Dahil meron na naman kami panuntunan na baon-baon namin. Dadalhin namin ito, Panginoon. Yes, Lord. Aral. Ilagay mo po sa matabang bahagi ng puso namin. At hayaan mo po, Panginoon, unang-una ang mga bata. We are praying for them. The next generation. The third generation. Napakaselan, Panginoon, na kanila pong sitwasyon. Panahon po kasi ngayon ng computer, ng technology. Lahat halos instant. Kaya hayaan mo po, Panginoon, na maging matalino ang bawat sapu sa amin sa paggamit ng mga technology. Ikaw, O Diyos, ang siyang umabot una sa mga magulang, sa mga warrior, sa mga mandirigma. Bigyan mo po kami ng sapat na karunungan kung paano po namin aalagaan, mamahalin, ititrain, didisiplinahin ang aming mga anak. Kami po mga magulang ay nananalangin alang-alang sa aming mga anak. Sa amin po mga apo, personal, Panginoon, abutin mo rin po sila. Kahabagan mo po sila, Panginoon Diyos. Hayaan mo po, Panginoon, ang pananampalatayang meron kami ay maipasa namin sa aming mga anak. At hayaan mo rin, Panginoon, ang mga anak namin, ang mga apo namin, pagdating ng panahon, O Diyos, na sila man ay tatayo, sila ang maiiwan, sila rin ay tatayo sa pananampalataya na naipamana namin, Panginoon. Buhay na meron kami na naipamana namin. Salamat sa mga mana na ito. Salamat sa aming mga anak. Ang aking panalangin, ang aming panalangin, Panginoon. Kung meron kami mga anak na naging mapurol, kaawaan mo po sila. Kung meron kaming anak na pasaway, sakit ng ulo, ipinapaabot po namin ang panalangin na ito alang-alang sa kanila. Hindi pa po huli ang lahat. Biyayaan mo po ang aming mga anak na ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, kung paano mo namin sila aabutin, ipaparamdam ang pagmamahal. Ikaw ang aming pong kailangan. Tulong mo, Panginoon, ang nalalabi sa amin para sa aming mga anak. Salamat po. Dahil ako'y naniniwala, Panginoon, ninanais mo na ang bawat pamilya ay magmahala sa isa't isa. Ninanais mo na ang bawat pamilya ay mapagpala, maging pagpapala.
Kaya naman, O Diyos, babalik at babalik kami sa iyo. At sa iyong mga salita, bilang panuntunan namin sa aming pong mga buhay. Ilagay mo po sa matabang bahagi ng puso namin ang mga salita mo. Habang umaawit kami, katagpuin mo po kami, Panginoon. Saan mo kami gustong katagpuin dito? Kami ba ay anak? Kami ba ay magulang? Hayaan mo po, kalooban mo ang siyang maganap namin habang mga nangububuhay po kami dito sa mundo po ito. Hallelujah. Pwede ba bang itaas natin ito mga kamay? Kung ikaw ay isang magulang, itaas mo sa presensya ng Panginoon ang iyong mga anak. Idulog mo sa Panginoon ang iyong mga anak. Kung ikaw ay isang anak, alalahanin mo na ikaw ay regalo ng Diyos sa iyong mga magulang. At bilang regalo ng Diyos sa iyong mga magulang, pakanasain mo maging masaya ang iyong mga magulang para sa iyong buhay. Gawin niyo ang lahat ng paraan upang ang inyong mga magulang na visible ngayon, nakakarinig, nakatunghay, maramdaman nila merong isang anak na mapagmahal, mapag-aruga, isang anak na mapagmalasakit sa kanyang mga magulang. Hallelujah. Glory. Let the anointing power of the Holy Spirit be upon us, O God.
po mga anak, kung paano, Panginoon, na minamahal mo po sila. Ayaw po namin, Panginoon, na isa man sa kanila mapariwala. Ayaw po namin, Panginoon, na makikita ang aming mga anak magulo ang buhay. Ayaw namin, Panginoon, na makita sila wasak ang kanilang pamilya. Amen, Lord. Yes, Lord. Wasak ang buhay. Tulungan mo po kami. Tulungan mo kami mga anak, Panginoon. Lalo tigit, O Diyos, sa bawat pamilya. Yung pamilya na magulo. Tahanan, Panginoon. Walang tigil ang away. Away na mag-asawa. Away na magulang laban sa anak. Anak sa magulang. Napaka-common na po ang nangyayari sa amin pong mundo. Ang daming sira ang pamilya. Madami ang wasak ang buhay. Namamagitan po kami. Alang-alang sa bawat pamilya. Sa bawat relasyon ng bawat sambahayan. Kahabagan mo po ang bawat bata. Kahabagan mo po ang bawat magulang. Kahabagan mo po ang bawat pamilya. At minsan pa, Panginoon, amin pong sama-samang iniaalay sa iyo ang aming sambahayan. Dahil alam po namin, Panginoon, pag nasa iyong mapagpalang kamay, walang bagay na nasisibhayo. Amen, Lord. Sa iyo ang aming mga apo, sa iyo ang aming mga anak, sa iyo ang aming lahi, Panginoon. Amen, Lord. Thank you so much, Lord. We bless you. We worship you. We magnify your name. Amen. Amen and amen. Taas po natin ating mga kamay. Ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasalangit na Kanyang patuloy na inilalagak sa ating mga puso. Ang masaganang biyaya, pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo na nagdudulot ng kaligtasan. At ang walang hanggang pakikibisan ng Diyos Espiritu Santo na siya nating gabay, patnubay at dakilang tagapagturo. Sumainyo nawa ang pagpapala mula sa Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa bawat isa sa inyo. Lingapin nawa tayong lahat ng ating mapagmahal na Panginoon. God bless us all. To God all be the glory. Amen. Amen and amen. God bless.